Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Ito ang response ni Attorney Rowena Guanzon sa pahayag ni Secretary Vince Dizon sa pag-iimbestiga sa flood control anomaly. Title, walang maniniwala kung hindi sila tatamaan. Sa kanyang official Facebook, binigyan din ni former COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na hindi sapat ang mga pangakong reforma at pananagutan kung hindi rin maimbestiga ang mga nasa pinakamataas na pwesto ng gobyerno. Kaugnay ng bilyon-bilyong flood control scam na nag-uugat umano sa mga proyekto ng DPWH at ilang mambabatas. Matapos ang matapang na pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na, ito ang pahayag ng Secretary, kung walang mananagot from top to bottom, naglulukuhan lang tayo. Ito naman ang supalpal, diniritsang supalpal ni Attorney Rowena Guanzon. Maniniwala lang ang tao, Secretary, kung tatamaan si BBM at Martin Romualdez. Patay. Bullseye na bullseye. In fairness, kay Secretary Dizon, masipag siya, determinado siya, kailang baka pagdating na sa aatras din. Kagayan kay Senator Ping Lacson, talagang all throughout his political career, anti-corruption crusader siya. Napakaganda ang kanyang ginagawa. Ini-expose niya ang mga pork barrel pa noon, PDAP, ngayon budget insertion. Ang ganda yung kanyang mga pasabog, part 1, part 2 sa kanyang privilege speech sa Senado. Nung Blue Ribbon Committee Chairman na siya, maganda ang simula, masipag. Nung lumabas ang Orly Gutesa na testigo, nagbago naman ang ihip ng hangin. Napakaganda na yung kanyang pronouncement na sa susunod na hearing, iimbitahan na ang Congressman Martin Romualdez at ex-Congressman Saldico. After that, anong nangyari? Wala na. Nag-resign. Dahil lang daw sa hindi masaya ang kanyang mga kasamahan. Napakababaw naman na rason yun. Mayroon bang natamaan? So, yan ang tanong ngayon. Pag natamaan mo, example, yung sinasabi ni Mayor Magalong, bago siya nag-resign, may natamaan ako. Kaya nag-react sila. Nung una, announcement ni Auntie Claire, special advisor siya, at the same time, investigator. Nag-imbestiga na. May natamaan na. Biglang nag-press con na, bakit si Mayor Magalong? Baka conflict of interest na yan. Bakit siya palaging sumasama sa investigasyon? Advisor lang siya. Mayor pa siya ng Baguio. Ano yun? Imbes na magpasalamat sila kay Mayor Magalong dahil masipag na mag-imbestiga, question naman nila ang sipag ng mayor, kaya inuna nag-resign. Kasi nga, may natamaan. So, paano ito ngayon? Kung matatamaan na ni Secretary Dizon yung talagang dapat matamaan, tutuloy kaya siya? Kaya, tama itong to me, agree ako dito kay Attorney Rowena Guanzon. Maniniwala lang. Very basic. Palagi kong sinasabi ito. Yung kay Saldico, dito mo lang makikita ang kanilang determinasyon kung gusto nilang panagutin ang dapat managot. Dito tayo magsimula kay Saldico. Kasi siya na yung lantaran. Nandyan na. Ang dami ng mga testigo na nagsasabi na siya na. Kailang ang tanong, siya lang bang gumawa? Di ba may kasamahan din siya? O ano ngayon? Bakit hindi i-cancel ang kanyang passport? Ganun lang yun, napakasimple. Wala lang, pinapabayaan lang nila.
Paikot-ikot lang si Saldico sa iba't ibang bansa. Mabuti na lang, nandyan si Dean Chase. Attorney Dean Chase. Ang galing. And Saldico can run, but he can never hide from the angry eyes of Filipinos worldwide. Kaya pati Portugal, nakunan siya. Huwag! Sabi niya. Spain, nakunan siya. Ngayon, report ni Dean Chase, nag-layover siya sa Dubai. From Madrid, nagbiyahe siya kahapon, nasa Dubai ngayon. October 11 bukas, doon na siya sa Singapore. And then from Singapore, malalaman na lang natin kung saan siya susunod. Basta may nakatutok na mata, yung mata ni Dean Chase. So, seryoso ba sila? Napakadali. Nakaya nga nilang pabalikin si ex-congressman Ernie Chavez. Nakaya nga nilang nahuli sino to? Alice Go. Tevez, ex-congressman Tevez. Bakit itong si Saldico na wala lang? Enjoying. Kaya, kawawa, ang matatamaan lang nito. Correct me if I'm wrong. Opinion ko lang ito. Yes, DPWH, may matatamaan dyan. May makakasuhan. Hopefully, may makukulong. Contractor, yes. But they are the least guilty. Mga contractors, mga biktima rin yan. Hindi man yan magbabayad ng kickbacks kung walang maghihingi sa kanila. Sino ang pinakautak? Mga politiko. May politiko bang matatamaan? Maybe meron yung hindi nila sa politika. But yung kapartner sa politika ay doubt kung may matatamaan. Kaya salamat Attorney Rowena Guanzon, sapol na sapol. Magbasa tayo sa mga comments, Sirin Jolab, yes na yes ma'am, attorney. Raul Katipay, kung maging successful ang People Power Revolution at maalis si Bibe at kanyang mga lipor sa gobyerno, dyan na tayo maniwala na totoo ang pinaglalaban ng taong bayan. Noel Peco, ano kaya siya? Yung bayani talaga, nag-ipon siya ng ebidensya na magtuturo sa magpinsan? Grace Vergara, nakakainip na yan. Nililindol ng Pilipinas, wala pang nangyayari. So, 3 sunod-sunod na lindol. Cebu, Baguio, and Davao. Where's next? Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ante nga matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Ug iyang gikarga sa motor aron makaadto sa iyang balay. Iyang atupan karon. Karon abot na gid si ante sa iyang gabalayan. Abot na gid si ante sa iyang gabalayan. So mo ni ang gabalayan ni ante nga iyang kaudan sa yero nga nahatag sa iya. Nagrobong ata, nakabalay gid diri. So, nagkaw man na gyud. So, nindot na gyud kayo kayo manaog. So, nakikita mo ayo.
karon ante yon sa imong masulti nga nahuman na gyud ang pag-atop sa imong balay. Sa tong video. Nag-atop ra gyud mi. So pila day imong anak ate? 5. So karon pagit ka na kabalay. Karon pa gyud. Sige te, salamat. Salamat gyud nga naka-atop ni Kuansin, nakabalay gyud ko. Karon pa gyud ko kabalay ani. Salamat sa Ginoo. Sige te, salamat po.